Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. At nako, eto po nga si Sara Duterte ay bumanat na naman at medyo alam nyo talagang parang may saltik na talaga tong si Sara. Para talagang alam nyo yung malakas talaga toyo nito. Kaya pala kasundo nito si Kiko Barsage. Ito po yung kanyang press con sa Kapihang Pilipino ba tawag ba dito? Pandesal Forum. Kasama si Sara Duterte. Ito po ang kanyang sinabi patungkol sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Or ambush interview sa Zamboanga kung paano po nagamit yung confidential funds ng Department of Education. And you've mentioned si Zaldico. Ma'am, pwede niyo po bang ibahagi pa sa amin ano yung findings ng DepEd regarding the laptop scandal? And then, ano po ang ginawa ninyo sa findings na ito? Ipinaalam niyo ba President may ginawa po bang parang case build up para kung makasuhan man kung may ikakaso? Yes, gumawa kami ng investigation sa loob ng Department of Education. Isa sa mga pinagamitan ng confidential funds ay yung corruption sa loob ng Department of Education. Hindi lang sa laptop. Alam niyo parang palusot to ni Sara, no? Para ma-justify na yung kanyang confidential funds ay naayos, nagamit sa tama. Naayos ang paggastos. Parang ito yung kaya lang late na Sara Duterte, meron ka ng impeachment trial. Meron ng mga questionable na tao na binigyan mo ng pera, pagkamahal-mahal na safe house, at ikaw ay nanunuhol sa iyong tauhan. Kaya paano nangyari na ngayon mo lang ikukuda etong patungkol sa laptop? Alam nyo, binuking ni Sara Duterte dito tatay niya. Madaming reports of corruption inside the Department of Education. Hindi lang sa central office, kasama na yung sa mga regional offices namin. So kapag merong reports, pinapaimbestigahan yon. So isa sa mga inimbestigahan is yung laptop. Ang unang ginawa doon is nag-request ng fraud audit sa Commission on Audit. Tapos kami sa loob ng Department of Education, gumawa din kami ng sarili naming investigation para kung ano man yung ma-actionan namin sa loob ng DepEd, ma-actionan na kaagad namin. Unfortunately, yung procurement ng laptop, hindi siya nangyari sa loob ng Department of Education. Nangyari siya sa DBM. So, ang pinaka papel na nasa loob ng Department of Education ay yung agreement between DepEd and DBM. So hindi pumasok lahat ng procurement documents sa DepEd. So ang pinaka na magawa lang namin doon sa loob ng Department of Education is mag-blacklist. And at that time, hindi pa namin ma-blacklist kasi hindi nga sa amin nangyari yung procurement. So natali yung kamay namin doon. Kaya inasahan namin na doon sa fraud audit ng Commission on Audit, may lalabas doon na mga personnel involved. At doon sa Blue Ribbon Committee na investigation, kung maalala nyo, may nangyaring Blue Ribbon Committee investigation sa Senate, sa laptop, ginamit namin yon sa loob ng Department of Education para isa-isahin kung sino yung mga personnel involved na under sa mga tao involved doon sa Senate Blue Ribbon investigation. Saan ginamit yung confidential funds doon? Kung ang investigasyon ng Senado ang ginamit ninyo na basehan para mag-blacklist, para makakuha ng mga findings sa korupsyon na nangyari sa pagbili ng laptop at pinadaan sa procurement service ng DBM.
Sino ba presidente nun? Tatay mo. Actually, hindi lang po pagbili ng laptop ng DepEd ang pinadaan sa procurement service ng DBM. Pati po pagbili ng face mask. Yung mask na ginagamit at pinapamigay sa mga ospital noong panahon ng COVID, pagbili ng mga PPEs, pagbili ng mga kagamitan para sa pagsugpo sa pandemya, pagsagot sa pangangailangan noong panahon ng pandemya, dumaan din po ng procurement service ng DBM. At yan po ay sa kautusan ni Digong. Ngayon, ewan lang natin kung ano ba to. Ano bang drama na naman to, Sara Duterte? Ang ama mo, sangkot dyan sa paglilipat ng pondo ng mga ahensya ng gobyerno papuntang procurement service ng DBM. Yung face mask, sa halip na makamura, nabibili lang natin ng parang 16 pesos. Isang piraso. Nabibili ng DOH. Ngayon, iniutos na ilipat yung pondo sa procurement service ng DBM. Nung DBM na ang bibili, naging 27 pesos. So, tumaas pa ng presyo ng 11 pesos. Sa halip na makameno, sa halip na makamura, ang nangyari, lalo pang napamahal. Ganon din sa laptop. Piliin nyo, Celeron ba yun? Parang outdated na specs ng laptop ang binili ng DepEd, pero overpriced. Nasa 53,000 kada isa, pero ang estimate, yung ganong specs sa market value, parang nasa 15K lang. Ako nga, meron nabili noong laptop ano ba yun? i5 ba yun? Basta ano siya, yung HP, nabili ko sa Malaysia. Maganda, matulin. Talagang walang kalaglag. Noon, nung bagong bili. Around 2020 ko yata yun nabili. Nasa, pag binili mo siya sa peso, parang nasa more or less 35-40K. Pero napakatulin, napakaganda ng specs. Pati video card, talagang matulin na matulin. Tapos ang alam ko, ang mababa lang doon yung 512 lang yung yung RAM ba, parang ganoon. Pero napakaganda ng laptop nung nabili ko na yun nung time na yun. Kasi ako hindi naman ako gamer. Ako yung may magamit lang. May magamit lang pang live noon sa YouTube dahil usong-uso ang live noon sa YouTube nung panahon ng pandemya. Kaya ako nagkaroon ng interest makabili ng laptop. Yun more or less 35 to 40K, napakaganda ng specs. Pero bakit ang DepEd through the procurement service ng Department of Budget and Management, 53K ang nabili na outdated, napakababa ng specs, at eto pa problema. Nung si Sara Duterte ang naging presidente, nasa 1 milyon o 2 milyong kagamitan para sa mga estudyante at guro, hindi pinamigay. Hindi inayos ni Sara Duterte para magamit ng mga estudyante at guro. Outdated na nga nung binili ng PSDBM, lalo pang itinengga, binulok doon sa warehouse, at nang maging sekretary si Sani Angara, saka palang naipamigay. So ano tong drama na to, Sara Duterte? Hanap sisi na naman? Pero ang totoo, ang ama mo, ang dahilan ng lahat ng sinasabi mo na korupsyon na ito. Ama mo ang dahilan yan. Walang ibang may kasalanan kung bakit nalugi, kung bakit napakamahal ng pagkakabili sa mga laptop na yan. Kaya anong drama na naman yan, Sara? Sus Mariosep ka naman. Hindi mo pinamigay yung mga laptop na pinabili ng tatay mo noong siya ang presidente, na bulok lang sa warehouse. Bulok na nga yung laptop dahil sa bagal, lag, sobrang baba ng specs, tapos nabulok pa sa warehouse. Sus Mariosep. Diyos ko, akala mo ba eto. Balik natin konti.
Senate Blue Ribbon investigation. Diyos ko. Ayan, may nagtanong kung si PBBM daw ba ay inaksyonan to o nakarating daw ba to kay PBBM. Eto sagot ni Sara. Akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi. I swear to the flag, si BBM, hindi yan siya. Nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin niyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't give direct, he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan and what are you supposed to go do about this? Akala niyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay Bibi? Hindi, akin yun. Lahat. Kasi ayan, so umiral na naman kabobohan ito si Sara Duterte. Umiral na naman ang katangahan, kaingutan. Anak ng teteng talaga. Ewan ko kung bakit ganito naratibo nitong si Sara Duterte, no? Natural, ikaw ang DepEd Secretary, ikaw ang dapat na magpaalam nito sa Pangulo. Paano malalaman ng Pangulo kung hindi mo sasabihin yung natuklasan mo? Ngayon, magsasabi ka, never nagtrabaho ang Pangulo, never nagtanong, never nag-command. Ha? Talaga? Anak ng teteng. Si PBBM nga, nung time na magkasundo pa kayo, kada aalis si PBBM, nandoon ka sa send-off ceremony. Sa, ano ba yun, Villamor Air Base. Kada aalis si PBBM, nagpupunta kayo doon. Bago umalis si PBBM, merong mga caretaker ng ating bansa. Meron siyang mga tinatalaga na caretaker. Sila muna ang kumbaga mangangalaga sa ating bansa habang wala siya. So paano nangyari na nasasabi ni Sara Duterte to sa harapan ng media, sa harapan ng mga Pilipino, na parang ang ating Pangulong Bongbong Marcos hindi nagtatrabaho, hindi daw nagtatanong, nagswear pa sa flag? Naku, paano nangyari yun na nalaman ni PBBM na may korupsyon sa DPWH kung hindi siya nagtatanong, kung hindi siya nag-iimbestiga, kung hindi siya kumikilos? Ano na naman to, Sara? Ano naman ka-ipokritahan to? Diba? Alam niyo po talagang napaka-imposible at alam niyo yung ridiculous ng mga pahayag na ito ni Sara Duterte na naturingan kang DepEd Secretary. Natural, lahat ng gagawin sa DepEd, ikaw ang may pakana. Lahat ng mga tagubilin, lahat ng mga iuutos, sa mga undersecretary, sa mga ASEC, lahat syempre manggagaling sa'yo dahil ikaw ang DepEd Secretary. Kaya paano mangyayari na kailangan ni PBBM siya ang magmando? Kaya nga, ikaw ay inilagay sa DepEd para ikaw ang magmando, ikaw ang mag-utos, ikaw ang gumawa ng mga trabaho ng isang DepEd Secretary. Anong gusto mo? Ilalagay ka ni PBBM dyan, tapos si PBBM pa mag-uutos sa mga tauhan mo? Si PBBM pa kikilos para sa'yo? Si PBBM mag-iimbestiga para sa'yo? Ba't ka pa nilagay dyan? Kung si PBBM lang din naman pala ang gagawa, mag-uutos, mag-iimbestiga, at titingin sa mga tauhan ng mga nasa DepEd.
talagang ang kapal pa ng mukha mo, nag-I swear to the flag ka pa ng Pilipinas. Anong kaingutan yan? Abogado ka daw. Pero, ba't ganun? Parang ang bobo ng mga pahayag mo. Hindi natin to inaasahan na maririnig natin ang mga ganitong salita mula sa isang vice-presidente, abogada pa. Ano akala mo? Ano akala mo sa amin? Tanga kaming mga Pilipino. Wala kaming YouTube channel na mapapanooran. RTBM, PIO, PNA, Radyo Pilipinas, PTV4, IBC13, at mainstream media. Andyan lahat trabaho ng Pangulo na kanyang ginagawa. Paano nangyari yun? Nasasabihin mo si PBBM ay hindi nagtrabaho, hindi kumikilos, hindi nagtatanong? Talaga ba? Parang alam mo yun, nabubuhay ba to sa imahinasyon si Sara Duterte? Na ano ba to? Napapraning ba to sa kanyang kanyang mga, kumbaga yung pathological liar, naniniwala na sa mga kasinungalingan niya. Alam niyo po, itong inauguration ng Union Water Impounding Dam, ito po, maliwanag na trabaho po ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos na natapos lamang sa loob ng 14 months. Kaya paano mangyayari? Ito example lang ng trabaho na ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito ayan Ayan At ngayon naman po, kay PBBM yan. Bagong Pilipinas, patubig, proteksyon at pag-angat sa Cagayan. Infrastructure with a heart. Bakit with a heart? Dahil ito po ay walang korupsyon at walang kickback. Eto, ayan itong water impounding project na ito, ginawa to ni PBBM nung, kung maalala ninyo, mga bandang last year o basta mga 2022, 2023, parang pinagtatawanan ng mga DDS si PBBM nung sinabi niya na yung tubig ulan iipunin para pagdating ng tagtuyot, yung mga tubig ng dala ng bagyo, dala ng ulan, malalakas na ulan, iipunin para kapag may tagtuyot, mayroon pong magagamit ang mga Pilipino. Pinagtatawanan niya ng mga DDS, pinagtatawanan niya ng mga kritiko ni PBBM. Pero, naisa katuparan niya. Ito ngayon, tong water impounding area na ito, o dam, lahat ng tubig ulan, iipunin po dito. At kapag po nag-overflow, babawasan lang. Ngayon, kapag po tagtuyot, merong magagamit sa mga irigasyon ang mga magsasaka. Ito yung gustong mangyari ni PBBM na isa katuparan niya. 14 months lang na ipagawa. Walang korupsyon. Walang kickback. Walang lagay. Walang tongpats. Walang lagay kay senator. Walang lagay kay congressman. Malinis na proyekto. Ito yung proyekto ng ating Pangulong Bongbong Marcos na talagang mapapakinabangan at mayroon po talagang maaasahan na tubig ang mga magsasaka kapag po tag-araw o tagtuyot. Si Sara Duterte ba may mga ganito bang naiisip na proyekto? Si Sara Duterte ba mayroon na bang nagawang masasabi natin na malaki ang magiging impact
sa buhay ng mga Pilipino? Ha? Ano nagawa ni Sara? Rally sa iba't ibang bansa na pinupuntahan niya? Anti-government na mga pahayag para sirain ang gobyerno ng Pangulong Bongbong Marcos? Yan lang ba magagawa ng isang Sara Duterte? Ito po bilang akbang upang patunayan sa taong bayan na bawat sentimo ay may mapupunta sa magandang serbisyo at programang kapaki-pakinabang, inudyok ni Pangulong Bongbong Marcos na buksan sa publiko ang bicameral session. Kita nyo kung ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay sangkot po sa korupsyon, bakit yung pong Bicam ipapabukas na sa publiko, live stream pa? Eto, seguridad sa pagkain at kabuhayan sa pamamagitan ng Union Water Impounding Project sa Claveria, Cagayan. Tiniyak ng Administrasyong Marcos ang tuloy-tuloy na ani at kabuhayan ng mahigit 1,000 magsasaka. Ang proyektong ito ay magbibigay ng siguradong patubig sa 1,050 hectares ng bukirin kahit sa panahon ng tagtuyot. Higit pa sa irigasyon, ang proyekto ay nagsisilbing depensa laban sa pagbaha na nagdudulot ng mas ligtas at panatag na pamumuhay para sa mga komunidad sa paligid. Ebidensya ng mabilis at maayos na serbisyo, natapos ang proyekto sa loob lamang ng 14 na buwan. Patunay na sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., posibleng maisakatuparan ng mga infrastrukturang dekalidad sa tamang oras at tamang paraan. Tunay na bagong Pilipinas sa aksyon. Ang proyekto ay sumasailalim sa bagong Pilipinas. Gobyernong nakatuon sa kapakanan ng mamamayan, tapat sa pondo ng bayan at masigasig sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Iyan po ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ay trabaho ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Isa lang yan sa kinilos ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, tanungin natin si Sara, ano ba proyekto mo? Ano ba nagawa mo? Tree planting sa Zamboanga? Ayuda para sa mga nasalanta ng lindol at bagyo na pinapalitan mo o nilalagay mo sa paper bag o dun sa eco bag na may tatak ng Office of the Vice President, pero maliwanag na galing yon sa DSWD. Yan lang ba? Kaya tama yung sinabi mo, Sara Duterte, we deserve better. We deserve better. Bakit? Aba, anak ng teteng, wala kang kwentang Vice Presidente, kuda ka pa ng kuda ng katarantaduan. He did not give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USEC at ASEC, I think this is our show. Kasi walang participation at all ang Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung karapat dapat na gagawin para sa edukasyon dito sa ating bayan. So we created the Matatag Agenda. We followed through with the Matatag Curriculum. At unfortunately, hindi kami natapos kasi, yun nga, nag-decide ako na I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong nagde-deliver para sa cabinet ni BBM. Tapos gano'n pa yung gagawin nila sa akin. Ala talaga, praning talaga to. Sara, baka nakakalimutan mo, nung hindi ka nabigyan ng confidential at intelligence funds, doon ka nagwala. Hanggang sa umabot na ikay nag-resign. Hindi totoo na ikay inaatake. Ikaw ang gumawa ng pang-aatake kay PBBM at kay House Speaker Martin Romualdez. Kasi nga, paano ka bibigyan ng confidential at intelligence funds kung yung mga ninakaw mo at mga binulsa mo at mga pinamigay mo
kay Juan Miguel Uwishi, kay Villamin at kay Mary Grace Piatos, hindi mo pa na ipapaliwanag. Tapos gusto mo na naman magdagdag ng pondo. Gusto mo na naman ng confidential at intelligence funds. Samantalang, gagastos ba ng napakalaking confidential funds ang pag-iimbestiga sa korupsyon ng DepEd? Na wala ka namang kahit man lang pinakita na ebidensya na talagang nag-imbestiga kayo? O nasa ng mga report? Meron ka bang pinakitang report man lang? Wala. Lahat puro bunganga lang. Hanapan nyo ng report ngayon yan si Sara. Kita nyo, walang maipapakita. Walang maibibigay sa mga magtatanong. Report ng investigasyon mo. Magkano nagastos? Magkano ang naging pondo? Ano ang mga natuklasan na korupsyon? Actually, tatay mo nga ang presidente nung nagkaroon ng korupsyon sa DepEd. Kaya Sara, ito tanong natin kay Sara Duterte. Ano na namang katarantaduhan ang pinaplano mo? Ano na namang drama to? Ano na namang paepekto? Hindi pa presidente si PBBM diyan sa nangyaring laptop DepEd scam na yan o anomaly. Kaya baka mamaya kay PBBM mo na naman ituturo yan. Si Saldico, sabi mo, ang siyang naging kontraktor diyan sa DepEd laptop issue. So ibig sabihin pala, panahon pa lang ng tatay mo na mamayagpag na sa korupsyon si Saldico, bakit kaya hindi ito dinemanda ni Digong o ipinakulong? Bakit hindi lumabas ito sa mga investigasyon ng PACC ni Digong? Kaya pala binuwag ni PBBM ang PACC. Walang kwenta. Binubuhusan ng pondo ng bayan, binibigyan ng budget para mag-imbestiga sa korupsyon. Pero tama nga yung sinabi ni Sara Duterte. Selective lang ang ginagawang pag-iimbestiga ng gobyerno. At yun ay gobyerno ni Digong. Kaya pala na mayagpag ang si Saldico, si Bryce Hernandez, si Henry Alcantara, kasi nagkaroon ng bank secrecy law at SALN restriction. So now we know kung bakit nagkaroon ng Bryce Hernandez, nagkaroon ng Alcantara, Henry Alcantara at nagkaroon ng Zaldico. Dahil sa pagtatago sa SALN ng mga politiko ni Digong. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.